Magandang araw nga pala sa lahat. Yun. Nais ko lang i-share o ibahagi sa inyo yung nangyari sa buhay ko ngayon o nito mga nakaraang araw. At may bahagi sa inyo kung gaano kabuti yung Panginoon Diyos. Sa totoo lang, may mga bagay sana kaming gustong simulan na malaking tulong para sa pang-araw-araw na kabuhayan namin. Yan yung yung pagpasok sa mga proyekto na legal yon, legal yung mga project na yun. Hindi siya katulad ng mga ghost project na sinatawag. Kasi ito nasa private sector. Yun, kikita sana ng maayos yung kitaan sana. Hindi naman sana, maayos talaga kitaan dyan sa mga ganyang bagay. Pero bago ko simulan yan, talagang nagdasal muna ako. Sabi ko, Lord, simulan ko to. Pero sana habang kumikilos ako o tumatrabaho ako, sana wag mo kaming pabayaan. Na kasi syempre pag pumasok sa mga proyekto, hindi naman biro-biro yan eh. Kumbaga, kikita ka ng sapat, pero malaking pera ang umiikot dyan. Yun. Pero talaga pinagdasal ko sa Panginoon Diyos na sabi ko, Lord, kung magiging masama naman o ibig sabihin hindi magiging maganda o may mga taong mahihirapan, no? Sana wag naman. Hindi naman po pwede na kikita ka pero mabigat yung sakripisyo ng ibang tao. Mahalay naman po yun. Talagang pinagdasal ko sa Panginoon Diyos. Sabi ko, bigyan mo ako ng sign na pagdating pagdating sa oras ng project, nakuha na namin eh. Hindi naman totally walang nangyari. Nandun na kami, nasabungan na kami ng proyekto. Pero ang nangyari, ilang times ang nangyari dyan siguro hindi lang isang beses, for so many times na dapat magtutuloy-tuloy na. Hindi ko alam bakit parang nagkakaroon ng harang para hindi matuloy. Although may isang project kami natuloy, kaya lang nag-exist lang siya na isang araw lang siya gumalaw o tumuloy. Ito'y kwento lang, no? Halos 1 week, puyat, punta ng malalayo. Ang project nga pala dito sa Cavite and then Laguna. Yan. Punta ko saan makipag-meet sa mga tao na makasama daw sa proyekto. Basta, yan, Laguna, Cavite, ganyan ang ginawa. Pero itong isang project na to, sana matutuloy na. Pero, ang nangyari, nagkakaroon talaga ng sitwasyon na nag-iiba
nag-iiba yung nagiging usapan kaysa daw sa una. Yun yung nagiging dahilan ng ano, ng ng bakit hindi matuloy yung proyekto. Actually, ang talagang project namin, excuse me po, yung ano, yung bang magpa-deliver ng mga materyales sa mga proyekto, private sector, yan. O minsan humanap din ng mga equipment o na magagamit doon sa proyekto. So, may isa kaming project. Kung familiar kayo doon sa hauling, yung paghahakot gamit yung dump truck. Yun. Nung na-meet namin yung tagabayad, okay yung payment. Wala nagiging problema. Kasi nasasabi naman ng ibang mga tracking na naghahakot na maganda magbayad. Sa payment, walang problema. Kumbaga, wala kaming iisipin o walang agam-agam na kung sino man yung kunin namin mababayaran. Then, yun. Nag-imbestiga. So, okay na, nakaset up na. Wala nang problema. Takbo ng Laguna, nakipag-usap doon. Ganun din, kinausap namin yung mga may hawak ng proyekto. Nagtanong-tanong doon, maayos din naman. Kung pagdating sa bayaran, walang magiging problema. Okay yun. Sa madalit salita, nag-aahente kami na kahit paano kumita sa maliit na paraan na pag napadami yung proyekto, lalaki din. Hindi kami naghahangad. Mostly tracking yung hinahanapan namin. Naghahanap kami ng biyahe sa tracking. Ngayon, di natutulog na ako nung isang araw, hapon. Tumawag yung isang tracking na gusto sumubok ng kung tawagin nyo sa hauling, biyahe o patakbo. Di sabi sa akin ni yung may-ari ng truck, baka pwede na raw tumakbo yung mga truck niya. Sabi ko, boss, ilan yan? Sabi niya, pwede na ba 6? Sabi ko, sige boss, mamayang gabi. Talaga, pero napakabuti talaga ng Panginoon. Nakalain mo sinabi nung may-ari. Nag-usap kami. Sabi ko, kasi ang usapan dyan is bayad agad. In terms, cash on delivery o COD. Yan yung termino ngayon sa tracking when it comes to mode of payment. Isa yan yung sa term. Yung tawag dyan, COD. Meron dyan, next day payment, third day payment, weekly collection, mga ganyan, etc. Nagkataon naman yung may-ari ng tracking. Sabi ko, ang usapan kasi talaga namin dyan is COD. Ang sabi ko, sir, kasi kung papabiyahin nyo yung truck ngayong gabi, lampas na tayo sa cut-off time ng payment. So, yung patakbo nyo o yung biyahe na gagawin nyo, mababayaran niya kinabukasan na ng umaga. Sabi ng tracking, paano yan? Kasi kailangan namin makakuha ng panggastos kasi ngayon pala kami magsisimula tumakbo. Okay, sige sir, try ko kung ano yung magagawa ko. Sabi ko ganun, try ko kung ano yung magagawa ko. Then, tumawag ako doon sa taong kausap ko. Tinawagan ko siya. Sabi ko, ma'am, kasi ganito. Ang sabi nung ka-meeting ko na siya yung magbabayad talaga, kumbaga siya yung mag-aabot o magdi-distribute ng mga payment. Ang sabi niya sa akin, sir, stop tayo sa COD.
Yung pa lang, binlock na ng Lord yung pabiyahe ko. Sabi ko, bakit kaya? Siyempre sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, Lord, nandito na, kikita na ako. Parang ayaw mo talaga akong kumita. Ganun pa yung biro ko sa kanya. Sabi ko, sige, next day na lang. Kasi, una sa lahat, ayoko rin ng kung ayoko rin ng gano'n na yung usapan, usapan. Kung sinasabing mababayaran agad, dapat mabayaran agad. Yan yung nililinaw ko. Hindi ko rin kasi ugali yung manloko ng tao. Sa totoo lang, tinawagan ko si Tracking, Sir, saka na tayo magpabiyahe kasi gawa ng ganto-ganto sitwasyon. Okay, tawagan mo na lang uli ako kapag okay na yung sitwasyon. Sabi ko, sige sir, right away, tatawagan ko kayo. Hindi natuloy si project. Then, dumating na naman ng isang araw. May nakausap naman ako, sabi niya, Sir, baka pwedeng pasok natin yung truck ko dyan. Sabi ko, ma'am, okay, walang problema. Kaya lang, sabi ko, kaya lang po, wala tayo COD ngayon. Kumbaga, ang bayad niyan sa gantong araw na. Sabi ko, ayoko muna ituloy ito. Kasi hindi ko kayo mababayaran. Okay lang sir, kahit next day payment. Sabi ko, naku ma'am, ayoko po muna kasi gawa ng ayoko may isipin ako na may kailangan singilin dahil mahirap naman yun sa sitwasyon na gano'n. Saka mahirap din sa inyo yun kasi gawa ng sa pagkakasabi nyo, cash on payment kayo. O COD pala. Hindi naman cash on payment, COD. Sorry. Sabi ko, makasisingil nyo lang yung pera nyo after 3 days matutulog. Sabi ko, hayaan na muna natin palipasin ng isang araw o kaya 2 araw. Then pagbiyahe nyo, pasok na natin. Hindi na naman natuloy kasi nga gawa ng yun yung desisyon ko. Sumunod po the following day, mausisa kasi ako tinatanong ko yung sitwasyon muna kung paano ganyan. Tinawagan ko ulit yung pinagkakatiwalaan ni Paymaster. Paymaster po tawag po daw sa kung tatawagin po yan is financier. Siya po yung nagpipinance ng proyekto kasi gawa sa bawat proyekto hindi naman agad-agad na ilalabas ng pera ng contractor yan. Kaya minsan gumagamit sila ng financier. Ganyan po yan. So, yung pinagkakatiwalaan ni financier, kinausap ko. Sabi niya, ma'am, kamusta? Ganyan. Kamusta biyahe? Sabi, okay na ma'am, maraming po biyahe ngayon. Sabi ko, paano ba yan ma'am? Kasi, kamusta sitwasyon dyan? Sabi, okay na ma'am, pwede naman pa biyahe. Kasi yung kausap ko nung isang araw na sabi nagkausap uli kami, sabi niya, okay lang yan sir, kahit next day payment tatanggapin namin yan. So binalikan ko si ma'am, okay lang, ganong katagal kako yung next day payment? Sabi niya, bigyan mo lang kami ng after lunch babayaran namin yan. O sige ma'am, sabi niya gano'n, sige bigyan natin ng patakbo yan. Actually, 2 patakbo yan. Sa termino ng tracking, meron yan tinatawag na halimbawa, delivery, hauling, mga ganon. May deliver sila dito sa Cavite. Galing sila ng Montalban. Kaya nila gustong extrahin kasi gawa ng, ang tawag na doon, backload. Kumbaga extra income yun sa tracking kasi minsan may mga biyahe patakbuhan tracking na one way trip lang, bago babalik na wala na, kumbaga gastos lang din yung pabalik nila. So para makabawi sila ng gastos, kailangan gusto nila yan, yung mga backload na tinatawag. Backload is another na biyahe pabalik. So sabi ko, sige, babackload ko kayo. Usap kami nung tao do sa
O yung pinagkakatiwalaan ng financier. Sabi ko, ma'am, paano gagawin natin? Sir, may backload tayo, ganyan. Sige, pasok mo dito sa backload bago bigyan pa natin ng isang biyahe. Di ang ganda. Sabi ko, paano naman ang sitwasyon doon, ma'am? Halimbawa, pagka-dump nila o yung ang tawag, yun nga, pagka-dump o yung pag-unload ng karga, ng mga karga o pagdidiskarga sa Tagalog. Pagkatapos noon, meron na naman silang pipick up na pwede nila i-deliver within the area din. So, i-deliver nila. May bayad din yon. So, additional na naman nakita yon. Bago sabi sa, yun nga, napag-usapan namin nung ni ma'am, na sabi ko, napag-usapan namin na ibibigay na namin ng buo yung, yung last trip para naman kumbaga, para makabawi naman yung mga tracking. Kasi sa bawat takbo na ganyan, kumikita yung mga ahente kagaya namin ng kumbaga namomorsyento. So doon hindi na namin po porsyentohan para nga maganda yung tracking. Di okay na, nakipag-coordinate na ako doon sa kausap ko na coordinator ng tracking. Sabi ko, ma'am, okay, bibigyan kita pa biyahe, ganito yung sitwasyon, ganito. Sabi niya, okay, maganda yan, ganyan. So, morning nangyari yan, di rush ako. Takbo. Ikaw, ma'am, hindi ko agad kayo maintindihan, di ganyan. Sabi ko, ayos, excited po, dahil syempre, kahit paano, kikita that day, kakaroon ng kita, siguro, mabibili yung mga pangangailangan sa bahay, yung mga pangunahing pangangailangan yung kikita. Sabi ko, ayos. Pag nagtuloy-tuloy ito, sabi ko, malaking ginhawa kasi gawa ng may regular, kahit paano, siguro sa duration of days o mga darating na araw, may asahan kita. Di uwi ako ng bahay para makapag-prepare, para maasikaso yung mga tatakbo na truck. Kasi po, ako po, hindi po pwede sa akin yung ahenteng nakaupo ka lang, na mag-iintay ka na lang, magre-receive ka na lang ng commission mo. Hindi po pwede yun. Ayoko po ng ganon. Siyempre po, pag halimbawang kinuha kita, ang katwiran ko po, kailangan alalayan kita. So, uwi ako. Yung pala, nag-text si madam, yung coordinator, sabi niya sa text, sir, hindi tayo matutuloy. Di pangalawang pagkakataon, hindi naman na-stop. Ay ko, bakit ma'am? Kasi wala na sa vicinity yung yung mga truck, malayo na. Sabi ko, ano ba yan? Di nang hinayang na naman ako. Puro panghihinayang. Siyempre, gano'n na nangyari. Di ka natuloy. Ay ko, okay ma'am, next day na lang, ganto. Pasa ko na lang sa iyo yung quotation ng pabiyahe. Pinasa ko, ganyan. Siguro, by tomorrow, baka pwede na tayo mag-start. Sabi niya, sige po sir. Wala pong problema. Walang problema. Sabi niya sa akin, sorry no, hindi, it's okay. And then, di na naman natuloy, pangalawang pagkakataon. Siyempre, sa kagustuhang makahanap ng pabiyahe at kumita ng konti, maliit lang, kahit na sabihin natin napakaraming tracking libre, maliit lang talaga yung mundong ginagalawan yan. Yun yung katotohanan. Isa sa katotohanan. May nakausap ko, isang tracker, ganyan. Pero may naka-line up na rin ako doon sa pabiyahe na yon, na inantay ko nga lang na bumalik yung COD. So, yun yung inantay ko. Pero naghanap ako ng extra para at least sabi ko, at least makaipon ng pakonti-konting kita, maipon, mapalaki. Sisa ako, ganyan.
Tanong, nagkataon na yung isang kausap ko, hindi, wag muna pala yun. Kinausap ko na yung isang tracking na kausap ko na i-cancel ko yung biyahe. Gawa nga na nawala siya. Di sabi ko, sir, takbo na tayo bukas. O sige, update mo ko, ganyan. And then, okay na, naka-line up na. Ngayon, kasi may mga iba pang biyahe na project sa Laguna na interesado din ako magpasok doon. Nakausap ko na rin naman yung paymaster o yung financier doon. Okay na yung pag-uusap namin, mabait. Okay ako doon sa agreement o yung kung paano siya magbayad. Kasi ang katwiran ko, gusto ko pag natrabaho na ng mga tracking ng mga tao, gusto ko mabayaran agad kasi kailangan nila yan. Ayoko rin although nakapagtrabaho na ako although hindi ako nagtrabaho sa tracking, pero nakasama ko na sa trabaho yung mga yan. Nakita ko yung hirap, yung pagod nila. Kumbaga, danas ko. Sabi ko, okay na yung project din sa Cavite. Laguna naman, inayos ko yan. Inayos ko. May nakausap ako isang tracker. Okay naman. Siyempre, una, medyo suplado. Tanggap ko yan. Alam natin yan. Siyempre, sino ba naman hindi magsusuplado? Kung minsan matakbuhan ka ng malaking halaga ng pera. Diba? Kaya minsan, di natin maalis na kahit anong buti ng isang tao, pag nakakaranas ng hindi maganda, nadadala. So, usap kami, kwento kami hanggang naging okay na yung kwentuhan, naging kalmado, naging friendly. So, sabi ko, tanong ko, sir, paano ba yung biyahe sa ganito? Sabi niya, kamusta, ano po yung may kukwento nyo, may share nyo sa akin? Sabi niya, okay, sa bayaran, walang problema. Walang problema dyan. Kaya lang sa babagsakan, doon ka magkakaroon ng problema niyan. Sabi ko, ano po ba yung magiging problema? Kasi napakahirap na sitwasyon doon. Sabi ko, ha? Paano pong mahirap? Di kinuwento niya lahat-lahat yung sitwasyon na mahirap. Sabi ko, talaga mahirap nga. Sabi ko, maling-mali sa nakuha kong impormasyon nung una. Sabi ko, hindi maganda. Sabi ko, ganun pala yun. Ngayon, ang ginawa ko, nag-isip ako. Sabi ko, itutuloy ko pa ba to o hindi na? Sabi ko, pero napakabuti talaga ng Panginoon Diyos kasi gawa ng, binigyan niya ako ng wisdom. Sabi niya, huwag mo na ituloy. Ano yung dahilan doon? Oo nga, kikita nga ako. Pero, kikita ko na ang magsasaper ay ibang tao. Ayoko po ng ganun. Kasi syempre, nung una, yung mga impormasyon na ibinabato, sa bagay, nakakausap ko lang naman yung mga nakaupo lang doon at hindi naman talaga natakbo doon. Hindi nila nalalaman kung ano sitwasyon ng mga taong pinapupunta nila sa bagsakan o sa dumping site. Nalaman ko na ganoon na may sitwasyon na talagang magsasaper ang driver at ang tracking. Kaya sabi ko, hindi ko na itutuloy. Tinawagan ko na po agad si sir, yung kausap ko na naka-line up na talagang babiyahe na. Kasi ilang araw kami nag-uusap, hindi matuloy-tuloy yung biyahe niya, nagawa nga lang. Yung pala yung reason kung bakit. Pinaliwanag ko sa kanya
na sabi ko, hindi na po tayo tuloy, cancel na po natin kasi gawa ng ganito yung sitwasyon. Ayoko naman po na masabi nyo nakikita, porkit kikita ko, kumbaga, inilagay ko sila sa alanganin. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po kung kikita ko nasa maayos na sitwasyon po yung mga kasama ko. At walang mapeperwisyong ibang tao. So, yung ano doon, napakabuti ng Panginoon Diyos. Talagang, yung simula pa lang na dinasal ko, naramdaman ko na nandiyan siya, na talaga hindi niya ako pinabayaan. Diba? Yung 1 week na pinaghirapan ko, okay lang yun, walang problema yun. Kasi sa sitwasyong dinanas ko, ang kinaloob ng Panginoon Diyos ay wag akong mapahamak, wag akong malagay sa kahiyan. Yun ang katotohanan. Kaya sobrang dakila ng Panginoon Diyos na dapat lagi natin siyang kasama sa buhay natin, na hindi tayo makakalimot. Sana lahat ng sana lahat ng tao lagi siyang alalahanin ganito. Yun lang po yung sa akin. Oo, kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay ang pera para makakain o makuha natin yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. May panggastos tayo. Pero masaya na rin ako kasi yung sa loob ng 1 linggong pinagtrabahuan ko, although hindi pera ang naging kapalit, ang naging kapalit naman po ay karunungan sa pagpapahalaga sa ibang tao, karunungan na nagmula sa Panginoon Diyos. Yun po yun. Hindi matutumbasan na anumang pera ang kabutihan. Tandaan, iba po. Kaya sana may natutunan kayo sa isinishare ko sa inyo. Kasi sa everyday life ng buhay ng tao, isa ako sa magpapatotoo na lagi nandiyan ang Panginoon Diyos at lagi siyang may tinuturo sa atin. Kaya dapat papurihan natin siya sa pang-araw-araw. Sa bawat oras, lagi tayo magpapasalamat sa Kanya. Sa bawat minuto at bawat segundo. Sa bawat kaalaman ay tinuturo niya sa atin sa pang-araw-araw. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya at mag-enjoy. Yun po, samahan niyo po ako magdasal. O mahabagin namin Diyos, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pang-araw-araw namin buhay. Patuloy mo nawa kaming gabayan at huwag pabayaan. Alalayo sa anumang pagsubok na iyong binibigay sa amin sa pang-araw-araw. Patawarin mo kami, O Panginoon, kung minsan kami nagiging mahina sa iyong mga pagsubok na ibinibigay. Na minsan nakakalimot kami na ang lahat ng bagay na yan kaya may binibigay upang magpatatag ng pananampalataya namin sa iyo. Tunay kang dakila, O Panginoon. Minamahal ka namin at sinasamba ka namin. Maraming salamat po at sana'y patuloy niyo kami patnubayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Lahat ng yan dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
kayo. Maraming salamat po.